Kadalasan nakakaramdam ng pagod ang mga nanay. Tinitiis lang nila kaya hindi sinasabi dahil nahihiya din sila na maging pasanin o pabigat sa buhay ng mga kasama sa bahay. Pero ano nga ba yung mga sanhi ng pagod ng mga nanay? Unang-una, kakulangan sa tulog at pahinga dahil sa pangangalaga sa mga anak 24/7. Usually talaga nararanasan ko to dito lang sa tulog at pahinga. Kasi may time na hindi magkasabay ang tulog ng panganay dun sa bunso. Tapos may time din na hindi rin sila magkasabay na gigising. Kaya magkaibang atake talaga ang gagawing pangangalaga sa ating mga anak. Pangalawa, sobrang trabaho sa bahay at pag-aalaga sa pamilya. Hindi ibig sabihin na kapag nasa bahay lang tayo ay wala tayong ginagawa. Marami tayong ginagawa. Pero dinidivide lang natin para magkasya yung oras sa mga gawaing bahay. Pangatlo, yung di pagkakaintindihan ng mga anak at ibang miyembro ng pamilya sa mga hamon ng pagiging isang nanay. Karaniwan ka na-encounter dito yung mga paniniwala usually ng mga mother-in-law natin, ng father-in-law natin, sinusunod nila yung mga pamanhiin. Since dahil moderno na ang panahon ngayon, iba na rin yung mga paniniwala natin. Nakesyo dati, ganito kami mag-alaga ng baby. Bakit ngayon, ganyan naman kayo mag-alaga ng baby? Hindi namin yun ginagawa dati. Pero ngayon, iba naman yung ginagawa nyo. Aminado naman tayo mga nanay na hindi naman tayo perfecto. Pero sinisikap naman natin na magampanan ang pagiging isang mabuting nanay. Pang-apat, pressure na gampanan ang papel bilang nanay, asawa at individual. Of course, minsan napipressure talaga tayo bilang isang nanay. Ano ba yung dapat nating gawin? Okay ba yung ginagawa ko? Yung pag-aalaga at pagdidisiplina ng tama. At bilang asawa naman, nagagampanan ko ba ang pagiging isang mabuting asawa? Okay ba siya sa serbisyo ko? Napapasaya ko ba siya? Kontento ba siya sa akin? May reklamo ba siya sa ugali ko? At kung ano pa ba yung mga dapat kong i-improve as a mother, as a wife? As an individual naman, minsan may mga plano din talaga tayo para sa mga sarili natin. Kaso nga lang, hindi rin din naman natin kaagad magawa o magampanan iyon dahil nga may mga isinasaalang-alang ka. Panglima, kawalan ng suporta mula sa partner o pamilya. Minsan talaga ito yung karaniwang pinagmumulan ng away. Halimbawa na rito yung pagdidesisyon na hindi kayo magkasundo. May plano na ayaw suportahan ng ating partner. May gusto ka bilang isang nanay pero ayaw niya ring ibigay. Kaya minsan yung mga nanay hindi rin talaga nila maiwasan na mag-self-pity na lang sa isang tabi. Pero hindi nila mapapansin yun dahil wala silang pakialam sa iyo. Ay nako, kapag ganyan, palitan mo na yan. Walang ganon. Pag-usapan niyo yan mag-asawa para maresolbahan nyo. Kung kawalan naman ng suporta mula sa pamilya, halimbawa na dito na humingi ka ng tulong sa kanila kaso hindi nila maibigay, maaaring wala silang pantulong or hindi nila kayang ibigay or ayaw ka talaga nilang tulungan, sorry. Pang-anim na sanhi ng pagod ng isang nanay ay ang mga pagbabago sa katawan at emosyon pagkatapos manganak. Usually talaga ito nararanasan ko after kong manganak na minsan irritable talaga ako, lagi akong galit. Yung tipong nakapaglinis ka na at lahat tapos may kalat na naman, may liligpitin ka na naman. Yung gusto mo nang matapos lahat ng mga gawaing bahay para at least makapagpahinga ka kahit papaano dahil sa mga nararanasang mga kirot-kirot sa katawan dyan. Pangpito, ito yung pangangailangan na balansahin ang trabaho at buhay pamilya. Usually nararanasan ito ng mga working mom. Ang mga nanay ay madalas na nag-iisang kumikilo sa mga responsibilidad nila. Kaya mahalaga talaga ang suporta mula sa mga mahal sa buhay. Lalo na yung mga may asawa. Kaya yung mga lalaki dyan, mahalin nyo ang inyong asawa. Kung nagre-reklamo man sila, napagod sila, i-comfort nyo din naman sila. Minsan, syempre, kailangan din ng massage yan. I-massage nyo rin din sila minsan para naman ma-relax yung mga katawan nila at maalis yung mga kirot-kirot na dinadala nila sa kanilang mga katawan. Kung magkaroon naman ng time, i-date nyo sila, ilabas nyo sila para naman kahit papaano may bonding din naman kayong mag-asawa.